another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, nag-issue na po ng subpoena, pinirmahan na po ni Migs Zubiri, ang Senate President, nag-issue na po ng subpoena formally para po padaluhin, no, si Apollo Kibuloy. Kasi kanina wala na naman si Kibuloy, kaya napilitan na po yung Senado na mag-issue po ng subpoena para po piliting makadalo. Ano po mangyayari pag hindi po dumalo? Papahuli na po ng Senado si Kibuloy. Pag-usapan din po natin, ito po, nakalabas po to sa lahat, sa lahat ng dyaryo ngayon na 59% daw ng mga Pilipino ay nagnanais na po na ayon sa survey ng Okta Research, nagnanais daw tayong bumalik sa ICC. Yan po mga pag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Agad-agad. Alam po ninyo, ito po, naglabas na po ng subpoena, ito pong Senado, para po dito kay Apollo Kibuloy. Pero wala pong ano yan. Sa akin parang immaterial po yan. No? Lahat po kasi na nagaganap sa Senado, lalo na po at ito naman ay hindi naman sa gobyerno. Kasi hindi ko po maintindihan kung bakit umaakto. Ito lang ang aking obserbasyon, no. Bakit ang isang pribadong tao katulad ni Kibuloy ay pag-aaksayahan ng gobyerno, no, na imbestigahan samantalang siya po ay pribadong mamamayan. Kaya hindi po sinabing bawal imbestigahan yung pribadong mamamayan. Pero sa proper court na po, kasi private sila eh. Kaya po nag-imbestiga tayo sa mga tao ng gobyerno. Dahil kung may katiwalian po yung tao ng gobyerno, pera po ng taong bayan yung ginagamit. Di po ba? Kaya may karapatan tayo. Yun po usually. Lahat po ng nakita ko before na mga nasaksihan natin na yung ano po, yung mga Senate investigation, lagi pong may involve yung isang ahensya ng gobyerno, no? May pagmamalabis, merong kumbaga nagagamit yung government. Ito po, nagamit po ba yung gobyerno ni Pangulong Marcos habang ginagawa ni Apollo Kibuloy yung kanyang krimen? Nakukuha nyo kasi ang tingin ko po rito, ang dami pong dapat asikasuhin ng Senado. Kasi ano pa pong bagong batas na makikreate. Ang pangunahin po kasi, napaliwanag na to ng matatalinong mga senador at congressman, di ba? Kada investigasyon, nag-expect yung mamamayan ng panibagong batas na makikreate out of that. Kasi yung kaya nalulusutan, meron kasi makikita nyo sa investigasyon eh. Di ba? Wala palang nilalabag na batas. Parang ganito po eh. Halimbawa, matatalino yung mga tao sa pamahalaan, nakakapagnakaw sa gobyerno nang walang nilalabag na batas. Gagawa sila ngayon ng batas. Yan po yung pangunahing purpose niyan, di ba? Bakit kayo nag-iimbestiga? Para makagawa kayo ng batas kasi napatunayan, wala palang ginagawang batas, wala palang nilalabag na batas itong mga to. Kahit nakakapagkamal sila ng malaking salapi, hindi pala illegal kasi walang batas laban dun. So ang gagawin ng mga nag-iimbestiga, gagawa sila ng batas para hindi nyo na maulit yung pagnanakaw nyo sa kaban ng taong bayan. Okay, eto bang tunguhin na to? Wala po ba tayong batas na mga sexual abuse, trafficking, di po ba? Alam ko meron na yan eh. Kung meron na po yan, kung meron na po mga batas na ganyan, bakit hindi na po isampa sa husgado? Yun yung pinoproblema ko dyan eh. Kasi nangyari na po yan eh. Nangyari na po yan. Mas masama pa po epekto eh. Halimbawa, yung kaso po ni Dilima.
Hindi po ako, wala po akong ano kay Buloy, kung may kasalanan dapat managot. Pero mapapanagot niyo ba siya sa Senado? Meron po bang masasabi yung Senado, guilty ka? Hindi pwede. Hindi niyo rin po masasabi na guilty siya. Kasi hindi naman kayo korte. Nakukuha po ninyo, parang ang tingin ko dyan, pag-aksaya na lang ng pera ng taong bayan. Kada hearing po na ginagawa sa Senado at walang nakikreate na batas, pag-aaksaya po yan ng taong bayan. O kaya government offices yung iniimbestigahan. Meron po kasing yung oversight na tinatawag, no? Kung tama ba, naaayon ba sa batas yung ginagawa nitong mga yung pagpapatakbo ng ahensya, naaayon ba sa batas? Oh, yun yung dalawa lang po yung purpose. Wala po ako nakikita, hindi kayo korte at hindi niyo masasabi na si Kibuloy ay guilty. Wala pong magiging verdict na ganun. Kaya sa tingin ko, pag-aksaya lang ng panahon, napaghandaan tuloy ni Kibuloy kung ano yung mga posibleng isampan nyo ng kaso. Halimbawa, hindi lang po si Kibuloy to, sa iba pang mangyari yan. Kasi kada mga sikat na kaso na ngayon, iimbestigahan nyo na ngayon sa Senado. Kahit wala pong kinalaman sa pamahalaan. Yun nga question ko eh. Si Kibuloy ba, yung ginagawa ba ni Kibuloy na ibinibintang ng kanyang mga tauhan, may kinalaman po ba yung administrasyon ni Pangulong Marcos? Malinaw po yan eh. Ang gobyerno po ngayon, si Pangulong Marcos ang namumuno. May kinalaman ba kung anong ahensya ng pamahalaan natin si Kibuloy ngayon? Sasabihin nyo, noon. Noon pa pala yun. Ba't hindi nyo inimbestigahan noon? Ang point ko, wala na rin kayong maitatama sa sangay ng pamahalaan. Hindi nyo naman po pwedeng sabihin na guilty ka kay Buloy kaya dapat kang makulong sa Senado. Wala pong ganun eh. Wala po kayong kapangyarihan na kaya nyo lang mapapakulong si Kibuloy kung hindi pa rin siya attend. Kung umattend. Kasi sa mata ng tao, halimbawa maganda yung pagkakasalang nyo kay Kibuloy. Meron na pong kasong ganyan eh. Halimbawa po si De Lima. Sinalang natin yan. Sinalang yan ewan ko kung sa Senado ko nasalang. Pero yung sa House of Representatives, sinalang si De Lima eh. Diyan natin natuklasan, si De Lima umamin na may relasyon sila ni Dayan. Diyan din natin natuklasan na si Jonel, di ba? Ano tawag sa ni De Lima? Ni Senator De Lima? Jonel, di ba? Diyan po natin natuklasan yan eh. Kaya isip natin, may kasalanan to si De Lima. Pagdating kaya wala po tayong ka-question bakit siya nakakulong. Kasi una, senador po siya. May kinalaman po sa gobyerno yung senador eh. Ang tanong ko po, ano po ugnayan ni Kibuloy kay Pangulong Marcos? O sino mang ahensya ng pamahalaan? Bakit po natin sila pinag-aaksayahan ng pera ng taong bayan? Nalinaw na po yan ni Marcoleta eh. No? Dapat hindi iniimbestigahan yung mga pribadong kumpanya, pribadong tao, lalo na't walang kinalaman sa Sinapoles, pribado nga, pero ang binibintang sa kanya, kaya siya iniimbestigahan dahil yung ginamit niyang mga pera ng taong bayan, through PDAP. Yun po yun eh. Yun po yung pagkakaiba. Ngayon, ang tanong ko, meron po bang pera ng gobyerno ni Marcos na involved? O meron po bang ginagamit po ba yung gobyerno ni Pangulong Marcos dito sa mga aktibidad ni Kibuloy? Kung wala naman po kayong bintang na ganun, bakit nyo po hindi sa proper court? Ako, konti lang po alam ko, hindi po ako abogado, baka sabihin nyo. Hindi po ako naniniwala, hindi ko nga siya ginajudge eh. Ang sinasabi ko, anong kinalaman ni Kibuloy sa gobyerno?
Bakit natin siya iniimbestigahan sa Senado? Puwera na lang kung sasabihin niyo si Marcos at si Kibuloy magkasabwat. O yun, puwedeng imbestigahan niyo anong sabwatan nila. Eh, wala po akong naririnig na gano'n o kaya si Martin at si Kibuloy ay magkasabwat. 'Di po ba? Inaakusahan niyo na naman ako. Wala nga akong sinasabi kung guilty siya o hindi siya guilty. Oo nga po, marami pong hindi nagbabayad ng buwis 'pag hindi po 'yang korte, ililinaw ko sa inyo 'no. Ang Senate at ang House of Representative hindi 'yan korte. Bakit po sila nag-iimbestiga? Titignan po nila kung may kakulangan sa batas, 'di ba? O ngayon, or kakulangan sa batas or yung oversight function nila. Ano po yung oversight? May mga tao sa gobyerno, may mga ahensya sa gobyerno, baka naliligaw ng landas. Eh, ang tanong, ito po ba ay ahensya ng gobyerno, si Kibuloy? Meron po bang ahensya ng gobyerno ni Marcos ngayon, ni Pangulong Marcos, ang involved kay Kibuloy? O, kasi nagtataka ako bakit po yung walang involvement, tignan niyo yung Parmali. Kasi ang bintang sa Parmali, 'di ba? Nakopo niya yung mga kontrata nung panahon ng pandemya, nakopo ng Parmali. May kasabwat siya sa gobyerno. Ang tanong ko po, sino po kasabwat ni Kibuloy sa gobyerno ni Marcos? Bakit po tayo nag-aaksaya ng panahon para imbestigahan si Kibuloy sa Senado? Meron po bang ugnayan yung gobyerno ni Pangulong Marcos sa kay Kibuloy kung may ginawa silang krimen ba? Parang pamimiloso po lang yung tanong ko pero ganun po talaga yun. Bakit niyo po inimbestigahan yung Parmali? Kasi ang bintang sa Parmali nakikipagkutsabahan sa mga yung DBM. Oh, yan. DBM ay ahensya ng pamahalaan nung panahon ni Pangulong Duterte. Bakit inimbestigahan si Napoles? Kasi nakipagkutsabahan sa mga congressman at sa mga senador ng mga tao sa pamahalaan. Eh bakit inimbestigahan si Kibuloy? Sino po yung kakutsaba niya sa gobyerno ni Pangulong Marcos? Anong ahensya? Kasi kung wala, hindi po pwede na lahat ng private citizen ay iimbestigahan natin sa Senado. Exclusive po yan. Yung HOR tsaka Senate. Na para po yan sa mga may kinalaman sa ahensya. Hindi po kasi siya korte. Eh bakit pa po tayo nagkukorte kung lahat po ng private na tao nakagawa ng krimen sa pribadong tao ay dadalhin natin lahat dun sa Senado. Ngayon, itong Senado na to ngayon, itong mga masyadong involved tayo ngayon. Di po ba? Eh kung di yan, politika lang po yan. Alam naman natin na malapit si Pangulong Marcos ay Pangulong Duterte kay Kibuloy. Kasi wala po ako nakikita ugnayan ni Kibuloy kay Pangulong Marcos. Eh si Pangulong Marcos po ang nakaupo ngayon. Pwera na lang kung may akusasyon na ninakaw ni Kibuloy o kasabwat si Kibuloy sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Meron po ba? Alam ko sexual po ang binibintang. Oh, yun lang po yung question natin diyan. Ikalawang question natin diyan. Paano po pagka yung magbasa ka Kuya Badong. Pagbabasahin niyo ako, nasa panahon pa lang tayo ng diskusyon. Mamaya niyo itanong 'yan. Mamaya ako magbabasa. Kasi kung lahat kayo babasahin ko, hindi tayo. May nagpakape. Pag may nagpakape, pwede natin. Nagalit pa si Badong. Yung pala may nagpakape. Sana may nagpakape. Kala ko gusto niyo nang basahin ko kayo.
Kim Pu, thank you very much sa $3 na pangkape. Tignan natin si Kim Pu. O yan, okay na. Meron pa ba? Cesar Biray, thank you very much sa Australian, $299. Baka kasuhan din si PRRD. Sino testigo? Si Ninyo? Nagugulat ako kay Ninyo eh. Para si Ninyo, may puting ahas ka rin ba, Ninyo? Pinick up na ng pinick up yung mga sinabi ni Ninyo sa kanyang vlogs na nagdadala raw siya ng babae sa Malacanang nung panahon ni Pangulong Duterte. Anak ng tinapay naman Ninyo. Ano ba gusto mo? Maging katiwa-tiwala ka pa? Okay na yun. Okay na yung vlogs mo eh. Huwag ka nang Cesar Biray, thank you very much sa Australian, $299. Baka kasuhan din si PRRD dahil sa mahilig sa babae. Ayan ha. Maraming salamat sa mga nagpakape. O balik tayo. Asa na tayo? Okay. Ito ang problema eh. Halimbawa po yun. Yung kay De Lima. Alam natin na may mga nasaksihan natin sa hearing eh. Yung mga lagay-lagay, di ba? Naroon yung mga, ako po, nagpapapasok po ako, nagko-concert kami sa loob ng Bilibid. May concert eh. Pinapayagan ni De Lima yung concert dahil yun nga, yung bintang nakaka-produce ng milyon-milyon. No? Tapos yung mga testigo na, may mga testigo tayong narinig. Bakit kaya ang ano, maaliwalas masyado? Ang pangit ng lighting ko. Okay. Sa madaling salita, nasaksihan natin, tapos bigla nung nagpasya yung mga korte, bakit nakalaya si De Lima? Nasaksihan namin, may kasalanan yan. Di ba? Yun yung problema natin eh. Nalaman natin yung, nasubaybayan natin yung mga testigo ni De Lima dahil, ano yan eh, televise eh. Pagdating, pinalaya si De Lima, nakakapagtaka kasi hindi naman televise yung doon sila sa korte na. O, baka yun yung habol, yung televise o yung nasa media, nasa social media. Hindi ko po pinagbibintangan kung sino man po may pakanan yan, si Risa Ontiveros sa may pakanan yan. No, hindi ko po binibintang na ang purpose nyo lang ay sumikat kayo. Hindi ko po yan sinasabi na yan yung purpose ni Risa Ontiveros. No? Pero kung ano yung purpose? Makakagawa kayo ba ng batas? Na bagong batas? Para lang dyan sa kaso ni Kibuloy? Or mabibigyan nyo ba ng katarungan yung mga lumapit sa inyong testigo? Alam ko makakapagbigay lang sa kanila ng katarungan ay dun po sa korte. Kasi hindi po nila pwedeng sabihin guilty ka. Kibuloy, guilty ka. Wala pong ganung kapanyarihan yung Senado. Okay? Okay. Punta po tayo rito sa isa pa. Tuwan-tuwa po sila. Halos lahat po ito na naman ang laman ng mga ibabalita. Ito kasi lahat ng laman ng dyaryo ngayon, no? Okta. Teka lang. Hindi ko po kino-question yung Okta. No? Magtapatan tayo. Wala po akong problema sa Okta search. Isa po 'yan sa mga legit, no? Legit na kaya hindi po tayo consistent tayo eh. Pabor sa atin ng survey, hindi pabor. Basta yung sinasabi natin na apat na survey company, yan po ang pinaka reliable. Ano-ano po 'yan? SWS, Pulse Asia, Publicus Asia, tsaka tong Okta Search. Okay, sabi ng Okta Search sa kanilang research, 59% want Philippines to rejoin ICC. Okay. Tanong,
'Pag po ba tayo nagre-join, halimbawa sinabi ni Pangulong Marcos, "Bah, marami palang may gustong bumalik tayo sa ICC." Ang tanong, 'pag ba bumalik, puwedeng imbestigahan na si Pangulong Duterte? Hindi po, 'no, kasi wala silang jurisdiction na, eh. Ngayon, kung ngayon tayo babalik, ang simula uli ng jurisdiction nila kay Pangulong Marcos. O di bumalik tayo ng ang unang makasuhan diyan uli, si Pangulong Marcos. Wala kaming problema diyan, eh. Baka hindi nare-realize ng mga bugok na mga, BBM at tambaluslos followers, na 'pag bumalik tayo ngayon, ang puwede lang kasuhan yung presidente magmula ngayon. Yan po si BBM. Oh, malinaw po yan. Hindi rin po retroactive. Hindi po puwede, "Oh, member na tayo ng ICC, puwede na uling halukayin yung, kaso ni Pangulong Duterte." Hindi po. Inabot na siya ro'n sa wala silang jurisdiction, eh. Thank you very much kay Healthy Lifestyle sa pagbibigay ng $2 Moy, ayan. Tignan natin kung si Healthy Lifestyle ay, miyembro na ng ating kapisanan. Okay? Si Pangulong Marcos lang po yung maapektuhan kung sakasakali, hindi na po si Pangulong Duterte. Oh, malinaw 'yan, kaya mag-isip-isip kayo kung natutuwa kayo. Akala niyo ba yung mga dilawan, yung mga Makabayan Black, walang ikakaso 'yan? Putya, maniwala ako. Nakakagawa ng kung papaano niyo nagawan ng kaso si Pangulong Duterte. Kayang-kaya kayong gawan ng kaso ng mga dilawan at kakamping at mga Makabayan Black. Okay, eto pa isa sa survey. Tuloy natin yung susuri ng survey. Bukod diyan, ang sabi nila, talagang eto, ano na 'to, pahiyaan na 'to, no? Bukod pa raw diyan, 55% ng respondent ay sabi nila, makipag-cooperate daw yung Philippines sa ICC. So, mahigit kalahati din, 45%. So, halos 50-50 kasi may margin of error yan, eh. So, kalahati may gusto na bumalik tayo ay imbestigahan si Pangulong Duterte, kalahati ayaw. O, 'di ba? Kalahati. Ito kung susundin natin yung survey, Pero ano po ang katotohanan? Hindi po survey ang hindi po survey ang nagpapasya sa gobyerno, kundi yung legal na batas. Batas po, eh. Ano po sinasabi ng batas? Wala silang jurisdiction. Bakit wala silang jurisdiction? Nagsasampa pa lang sila, kumalas na si Pangulong Duterte. Nawaisan yung mga wais. Mas wais sa inyo si Tatay Digong. Huwag na tayo maglokohan. Alam naman namin na political yung ginawa nyo, eh. Pero nawaisan kayo ni Tatay Digong dahil nagtatangka pa lang kayo, wala pang initial investigation, nakakalas na tayo. Naunahan kayo lagi ni Tatay Digong. Mas matalino sa inyo. So, hindi na siya cover. Yun po yung legal. Kahit na maging 95% pa gustong bumalik tayo sa ICC, hindi po tayo, wala po tayong jurisdiction ngayon. Walang jurisdiction ng ICC sa atin ngayon. Kaya wala pa rin po yan. Pero alam nyo ba na itong mga dyaryo ay meron po silang hindi binabalita. Tinignan ko, wala sa Inquirer, wala rin rito sa Philippine Star, no? Pero nagtaka ko, narito sa Rappler. Buti pa yung Rappler, eh. Medyo parehas, eh. Sa same survey, sinasabi po diyan, eto po, para maging fair tayo. 'Di ba, majority gusto tayong bumalik sa ICC, majority rin gusto ring makipagtulungan tayo sa ICC sa investigasyon kay Pangulong Duterte. Pero meron din po na nagsasabi, eto rin sa same survey, 55% majority din po, no? Majority din po ng Pilipino, kasi kung gusto nilang pagbatayan yung survey pero may kinakaligtaan sila, eh.
Sa same survey, sabi po ng majority ng Pilipino, wala silang tiwala kung magiging parehas yung ICC o hindi. O ano po ibig sabihin niyan? Majority ng Pilipino naniniwala na pag sinalang si Pangulong Duterte diyan, talagang hindi fair yung magiging investigasyon para kay Pangulong Duterte. O bakit po natin ipapahamak si Pangulong Duterte samantalang same survey, sinabi ng mga tao, kung yan ang gusto nyong pagbatayan, survey, sabi rin ng tao, wala kaming tiwala na parehas ang ICC. Kung hindi pala parehas sa mga tao, bakit tayo pupunta riyan? Bakit tayo babalik diyan? O, di ba? O, di ba? Waste time ang ginagawa ni Risa. Correct. Yan po ay pag-aksaya ng panahon. Kasi pwede na silang dumirekta eh. Alam niyo naman ang gusto ni Risa Ontiveros eh. Kaya lang halata na siya eh. Halata na siya na nagpapasikat. Tingnan niyo yung survey. Sila naglalaban ni Ayan po resulta eh. Yung mga pasikat, yung mga bigay ng ayuda, yung may mga malalaking pagmumuka, sawa ng mga Pilipino dyan. Alam niyo kung bakit? Nanggaling tayo kay Duterte. Nanggaling tayo sa gobyerno na namimigay ng tulong walang pagmumuka. Tapos magbibigay kayo ng tulong, ang lalaki ng pagmumukha nyo. Nanggaling tayo sa gobyerno na panay trabaho, walang pasikat. Walang nag-grandstanding. Tapos ikaw, Risa, panay grandstanding mo. Ano po epekto niyan kay Martin tsaka kay Risa Ontiveros? Yung mahilig maglagay ng malalaking pagmumuka at tsaka yung mahilig mag-grandstanding. O di nangunguna po sila sa survey. Nag-uunahan sila kung sino mas kulelat. Pababaan. Nagpapababaan ng survey, di ba? O yan yung problema nyo eh. At saka, sige, patulan namin kayo sa survey. Gusto nyo ng survey, ha? O sige, patol tayo dyan sa survey. Ano po sabi sa survey? Majority po ng Pilipino, actually, hindi lang majority. Yung sa kanila, 59% lang. Ito po, 75%. Ano po sabi? 75% desmayado. Desmayado sa pagtugon ng gobyerno dyan sa inflation. Dismayado ang 75% ng mga Pilipino sa pagtugon sa tumataas na presyo ng bilihin. Ano po mas importante? Yung babalik tayo sa ICC o yung taas ng presyo ng bilihin? Yang ICC na yan, kahit po gustuhin man ng majority pa yan, batas po yan. Kumalas na tayo, hindi po tayo pwedeng bumalik basta-basta. Ay pwede tayong bumalik basta-basta. Si Pangulong Marcos po, pwede tayong bumalik uli. Pero hindi nakasali si Duterte sa imbestigan. Ang magkakakaso na si Pangulong Marcos. Call kami dyan. Pabor sa amin yan. Wala naman kaso na kay Duterte. Tapos na siya. Okay. Pero yung pagtugon yung sinasabi ng tao na pagtugon dito sa gobyerno, alam nyo, yung pagbabalik natin sa ICC, bibigyan nyo lang ng kapangyarihan yung mga katulad nila ng Makabayan Black. Hahanapan kagad kayo niya ng wala bang patayan ngayon? Ilan ba yung namatay na sa nakikita natin? Mga anong tawag doon? Yung nagbo-broadcast, binaril, yung mag-asawa, dami, di ba? Ang dali lang sabihin ng mga yan na eto, kagagawan to ng gobyerno. Yari, meron na naman silang ikakaso. Gustong-gusto kaya ng mga yan na nakakita sila eh. Ito pala, pwede pala tayong magkaso sa ICC. Aalis na naman ba? Kinakailangan umalis eh kasi walang budget sa flagship program.
Oh, Davies, we are not dismayed. Kasama ka ron sa 25% sa iilang natutuwa. Pero 75% dismayado. Survey yung pinag-uusapan natin eh. Eh, ang problema kasi sa inyo, pag pabor sa inyo survey, tuwan-tuwa kayo. Pag hindi pabor, sabihin nyo, Duterte na naman kasi ang survey na yan. Talaga? Kailan pa? May SWS na, tsaka Publicus, Pulse Asia, bago pa si Duterte. O, kayo, hindi kayo dismayado. Kasama kayo dun sa konting porsyento na hindi na dismaya. Ganun lang po paliwanag dun. Okay. Ano pa ba? Tignan natin Tignan natin kung meron pa tayong balita. Eh, si Kibuloy, katulad niyan, inimbestigahan nyo. Kung sutil si Kibuloy, hindi ko po kilala personal si Kibuloy kung ano. Alimbawa, kung, di ba si Tebes, nasa na ngayon si Tebes? Nasa ibang bansa. Alam natin, nasa ibang bansa. Eh, si Kibuloy, pwedeng-pwede talagang makaalis. Kasi, wala siyang kaso. Eh kung hindi siya pwedeng pigilan kahit saan eh. Pero ngayon, pinalulookout na. Pero wala pa yan. Kung sutil nga, halimbawa yung utak ni Kibuloy, utak ni Tebes, ano ba yung sinasabi ni Tebes? Bakit siya umalis? Bakit ayaw umuwi? Eh kung ganun din mag-isip si Kibuloy, nasa ibang bansa na siya ngayon. Yun yung sinasabi ko sa inyo na instead na makatulong yan sa mga biktima di umano ni Kibuloy, hindi po siya makakatulong kasi makakatakas eh. Dahil wala namang kayong kaso sa kanya. Hindi niyo naman sinasampahan. Okay. Ako nagsasalita in general. Hindi ko naman po kilala sa Kibuloy. Basta ako si Duterte po ang aking sinusuportahan. Hindi po si Kibuloy, hindi po si Banatbay, hindi po si Maharlika. Kasi pinaghahalo-halo nyo eh. Pwede pong hindi kayo supporter ng mga vlogger. Kita nyo nga, nag-aaway si Ewan ko lang kung totoo yun kaninyo ko lang narinig. Alam mo ito alam nyo, kayo mga tambi vloggers, daig pa kayo ni ninyo. Simple lang mga bira ni ninyo. Kayo, putya, wala.